Noong bata pa ako, iba ang pangarap ko. Isang buhay na tahimik, masaya at puno ng pagmamahal. Pero iba pala maglaro ang tadhana. Hindi ko inakalang ganito ang magiging buhay ko. 35 na ako, at habang kumakapit ako sa munting pag-asa, nararamdaman kong parang lahat ng bagay ay unti-unting kumakawala sa mga kamay ko. Ang babaeng ako ngayon ay pagod, puno ng sama ng loob, at halos hindi na makabangon sa umaga dahil sa bigat na mga pasanin sa araw-araw. Malayong malayo, sa batang ako noon na punong-puno ng mga pangarap. Tuwing humihiga ako sa gabi, may paulit-ulit na katanungan na bumubulong sa isip ko. Hindi ba dapat ganito? Kapag nagpakasal ka at nagkaroon ng anak, inaasahan mong magtutulungan kayo ng asawa mo na buuin ng isang matatag at masayang pamilya. Pero heto ako ngayon, ipinapahinga ng ilang oras ang masakit kong katawan na pagod sa pagtatrabaho. Hinahanda ko ang mga kamay, braso at ang likod ko para sa panibagong tambak na labadang naghihintay sa akin kinabukasan. Dahil ang mga labadang yon ang magbibigay sa amin ng ilang kilong bigas na pagkakasyahin namin sa loob ng isang linggo. May mga ekstrang trabaho din naman ako gaya ng pagmamanikurista at pagtitinda ng kakanin sa palengke. Pero hindi pa rin sumasapat ang lahat ng iyon para sa konsumo namin. Kaya ganun na lang ako kung kumayod. Habang ang asawa kong si Nelson ay laman lang ng bawat inuman at sugalan sa lugar namin. Walang araw na hindi siya umuuwing lasing at mainit ang ulo. Wala siyang pakialam sa pinagdadaanan ko para lang maitaguyod ang pag-aaral ng anak naming si Riza. Parang isang malaking batong asawa ko na kailangan kong pasanin. Kung ang isang ama ay haligi ng tahanan, si Nelson ang siya namang anay para sa akin. Siya ang anay na sumisira ng pamilya namin, ng pamilyang pilit kong inaayos at binubuo mag-isa. Hindi na si Nelson ang lalaking pinakasalan ko noon. Para sa akin, matagal nang patay ang lalaking pinangakuan akong mamahalin sa hirap at ginhawa. At kasabay na rin itong naglaho ang mga pangarap naming dalawa. Minsan, pag pinagmamasdan ko ang anak ko, ay nakikita ko sa mga mata niya na ramdam niya ang bigat ng mga dinadanas namin. Kaya madalas kong tanungin ang sarili ko, anong klaseng kinabukasan ba ang kaya kong ibigay sa kanya? Kailanman ay hindi ko matanggap na lumalaki siya sa ganitong klaseng pamilya. Dahil higit pa dito ang pinangarap ko para sa anak ko. Gusto ko maibigay sa kanya ang isang tahanan na hindi niya kailangan makita ang mga magulang niya na nagsisigawan at nag-aaway. 8 taong gulang lang siya. Masyado pang maaga para maranasan ang pait ng mundo. Gusto kong makaahon kami sa hirap na kinalalagyan namin. Pero paano mangyayari yon kung sa bawat pag-uumpisa na gagawin ko, hinihila ko pabalik ng mga problemang hindi matapos-tapos. Ako si Madel, at samahan niyo ko sa isang paglalakbay na kahit puno ng paghihirap ay alam kong sa dulo ay may ginhawang naghihintay. Riza, anak! Pwede ba mangutang ka muna kay Aling Remy ng isang sardinas saka 2 noodles? Kamo, ililista na lang kasama nung iba ko pang utang. Hinamot ko pa kasing labahin dito. Yung papa mo, hindi ko na naman alam kung saan pumunta. Magsayad ka na rin pagbalik mo, ha? Mama, wala na rin tayong bigas eh. Nako, sige mangutang ka na rin kahit 1 kilong bigas muna. Isama mo doon sa sardinas at noodles. Sige pa. Oh, andito ka na pala. Saan ka ba galing? Numaga ka na naman, oh. Meron ka bang nadilihensyang pera dyan? Papasok pa tong anak mo, walang baon. Wala eh. Nagamit ko na. Ha? Saan mo ginamit? Pinampulutan namin nila Dexter. Kukonti lang binili niyang pulutan kaya dinagdagan ko. Almusal, nasaan? Wala pa. Hinautang ko muna si Riza kay Aling Remy. Ano ba naman yan? Ni kape wala? Aba, ba't ka sa akin nagagalit? Ginamit mo yung pera pang pulutan, di gawin mo almusal yung pulutan nyo doon. Diyos ko, ito na naman siya. Umagang-umaga, ibunganga agad. Alam mo ba,
mas gusto ko pang pumunta sa kanila dahil sa ugali mo yan. Nelson, para lang ipaalala ko sa'yo, 5 taon ka nang walang trabaho. Puro kasatsat na kesyo, mabilis lang maghanap. Madaming trabaho dyan. O ngayon, ano? Meron na ba? Wala pa rin, di ba? Bakit? Hindi naman ako tumitigil sa paghahanap ng trabaho Sadyang minamalas lang ako. Kaya nga. Tapos ang ginagawa mo, ano? Ayun, gastos dito, gastos doon, para lang magpasikat sa mga kabarkada mo. Ma! Pa! Nag-aaway kayo? Ay nako, sino ba namang hindi mapapaaway lagi sa ugali niyang ama mo? Ano Riza, nakautang ka ba kila Aling Remy? Opo, ma. Kaya lang, wala na raw pong noodles eh. Itong sardinas at 1 kilong bigas na lang pinautang niya eh. Sige. Hayaan mo na, isaing mo na lang yung bigas at yung sardinas na lang din ang uulamin natin. Sige pa. Ay ma, si Ate Jonna nakasalubong ko. Jonah, bakit raw? May yung utang mo raw po na 1,000 sa Nako! kanya. Oo nga pala, kalimutan ko. Siya, sige, hayaan mo na anak, tatawagan ko na lang siya mamaya. Sige na, asikasuhin mo na yung pinapagawa ko. Apa, ma. Oy Nelson, saan ka naman pupunta? Kay paring Romel, baka sakaling may pagkain doon. Hindi ka talaga nahihiya, no? Makikikain ka pa talaga? Wala naman akong mapapala sa paninermon mo. Mas lalo lang akong nagugutom. Paano tong anak mo? Yung baon nito, hindi ka man lang talaga didiskarte o gagawa ng paraan? Pati ba naman yan, poproblemahin ko? Di, wag mong papasukin. Lintik na to. Ay, pagod ka na nga sa araw-araw na paghahanap buhay. Puro pa konsumisyon ibibigay sa'yo. Tapos na nga itong nilalaban ko at ihatid ko pa mamaya si Risa sa school. Ano? Kumusta ang buhay walang asawa at anak? Masaya ba? Ikaw, Madel, wag mo ako upisan Ikaw pa may ganang magalit. Akala mo kung sino tong ang daming ginawa sa bahay. Ano ka ba? Kakauwi ko lang ng bahay, bunganga na naman. Hindi ka ba talaga titigil dyan sa kakapotak mo dyan? Makakain na nga lang. Heto, sakto may ulam. Hindi sa'yo yan. Anak ng tokwa. Ano bang problema mo, ha? Kaninang umaga ka pa. Lahat na lang ba ng kinikilos ko pinapansin mo? Pati pagkain ko pinipigilan mo? Para sa anak mo to. Lakas mong kumain dito, wala ka namang inaambag sa gustusin. Di sa'yo na. Ang daming sinasabi. Ang yabang mo porke nakakapag-uwi ka ng kakarampot na pera. Mabuti na yung kakarampot ang pera nakuha kaysa walang maibigay tulad mo. Anong pinapalabas mo ngayon? Na wala akong kwentang asawa? Ano pa nga ba? Hoy, Madel. Para sabihin ko sa'yo, ngayon lang ako nawalan ng trabaho. Pero dati nagbibigay ako ng pera sa'yo. Bakit? Yung anak mo lumalaki na. Hindi ba dapat patuloy ka lang sa pagkayod para maibigay ang mga pangangailangan niya? Kesa inaasa mo sa akin ang lahat ng responsibilidad mo? Ano ba, Madel? Punyemas, rinding-rindi na ako dyan sa bunganga mo Makaalis na nga lang. Buwisit na buhay to. Oo, sige, umalis ka. Doon ka na sa barkada mong mga batugan at puro bisyo ang alam. Diyan ka naman magaling Alam mo ba, babe, ang bango mo talaga. Kaya miss na miss kita Ako rin, Marisa. Miss na kita Nelson! Madel? Walang hiya ka? Sino tong babaeng to, ha? Sino to? Hayop ka talaga! Aray, Madel! Ano ba? Ang sakit! Tumigil ka nga dyan! Ano ba? Aray! Marisa, umalis ka na dali. Ay, okay, sige. Bye na muna. Hoy, babae, saan ka pupunta? Malandi ka, hoy! Walang hiya ka talaga, Nelson. Wala ka talagang pakialam kahit maitulak mo na ako para lang sa babae mo, no? Hayop ka! Naisabay mo pa talaga yung pambababae mo, no? Kailan mo pa ako niloloko? Ha? Bahala ka sa buhay mo kung anong gusto mong isipin. Basta kaibigan ko lang yon. Harut-harut lang yon. Matagal-tagal na rin tayong walang lambingan. Ikaw pa naman uuwi amoy araw. Sino ba naman gagawin? Pinatunayan mo lang sa akin ngayon kung ano ka talaga, Nelson. Hindi ka lang walang kwentang asawa. Isa ka ring walang kwentang tao! Tignan mo,
Kaya nagkanda leche-leche tong buhay natin eh. Puro ka drama eh. Saan pelikula mo na namang kinuha yung linya mong yan, ha? Ayoko na, Nelson. Pagod na ako. Sagad na to. Ayoko na. Tinatapos ko na ang lahat ng sa atin. Aalis na kami ng anak ko. Lalayasan ka na namin! At hindi ko na nga hinintay pa ang pagsikat ng araw. Nang gabi ring yun ay mabilisan ako nag-impake at iniwan na nga namin ni Riza ang tatay niyang si Nelson. Nang mga sandaling yon, hindi talaga ako makapaniwalang nagawa ko na ang isang bagay na matagal ko nang iniisip kung kakayanin ko ba. Ilang taon kong tiniis ang lahat ng kapabayaan, panloloko at pagpapahirap sa akin ng asawa ko. Ilang ulit din kasi akong nagbakasakali na baka pwede pa. Baka may pag-asa pang magbago si Nelson at mabuo pa ang pamilya namin. Dahil hindi ko rin namang gustong lumaki ang anak ko na walang ama. Pero nang gabing yon, desidido na talaga ako. Nagkaroon ako ng lakas at tibay ng loob para ipaglaban ang buhay na karapat-dapat para sa amin ng anak ko. Alam ko naman noon na hindi magiging madali ang lahat. Lalo na't sa Maynila kami bubuo ng bagong umpisa. Nagpatulong ako sa matalikong kaibigan na si Nika na kasalukuyan noong nagtatrabaho din sa Maynila para ihanap ako ng mapapasukang trabaho bilang isang kasambahay. May takot akong nararamdaman dahil baka hindi ako tanggapin, lalo na't may kasama akong bata. Pero mas nanaig sa akin ang dasal at pagsisikap na anuman ang mangyari, basta't kasama ko ang anak ko at ligtas kami, kakayanin ko lahat. Anumang hirap yan o pagsubok, handang-handa akong harapin alang-alang sa anak kong si Riza. Lalo na sa puntong yon na gumaan na ang lahat sa akin. Para akong natanggalan ng malaki at mabigat na batong nakapatong sa likod ko. Mas kaya ko ng dumiskarte at mas kaya ko ng lumaban para sa amin ng anak ko. Pagkarating namin ng Maynila ay tadtad ang cellphone ko ng tawag at text galing kay Nelson at sa biyanan ko. Puro masasakit na salita at may halo na ring pagbabanta ang mga natanggap ko pero hindi ako nagpatinag. Nagpakatatag ako at tuluyan ko nang iniwanan sa probinsya ang parte ng sarili ko na patuloy na nagtitiis sa buhay na kailanman ay hindi ko pinangarap. Iniwan ko na rin ang parte ng sarili ko na iniisip lagi ang kapakanan ni Nelson kahit na maling-mali na ang lahat ng nangyayari. Ipinagpasa Diyos ko na lang ang lahat dahil alam kong sa puntong ito ay nasa tama ako. Masakit man at mahirap pero ito ang dapat. Pagkatapos ng ilang araw na pakikitira namin sa apartment ni Nika, ay sa wakas nakahanap na rin ako ng mapapasukang trabaho. Nakuha ako bilang kasambahay. At laking tuwa ko dahil pumayag ang magiging amo ko na kasama ang anak ko sa bahay. Basta raw magawa ko lang ng maayos at pulido ang trabaho ko sa araw-araw. Kaya naman hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon at tinanggap ko na ang oportunidad na to. Sobrang saya ko dahil kahit papano ay unti-unti nang nangyayari ang pagbabagong matagal ko nang hinihintay sa buhay namin ni Riza. Dahil dito, nagkaroon ako ng bilib sa sarili ko kasi sa unang pagkakataon, bilang isang ina, ay nakagawa ako ng isang desisyon na kaya kong ipagmalaki sa lahat. At yun ay ang sumubok na makipagsapalaran sa Maynila kasama ang anak ko. At ito naman ang kwarto nyo. Hindi gaano kalakihan, pero sa tingin ko naman kakasya kayong dalawa dito. Wow! Ang ganda! Ang lambot pa ng higaan, ma! Naku ma'am, kasyang-kasya po kami dito ng anak ko. Maraming salamat po talaga, Ma'am Roxanne. Nakakahiya na po. Hindi pa nga po ako nakakapagpasalamat sa pagtanggap niyo po sa amin. Ano ka ba? Naintindihan ko naman ang sitwasyon mo. At saka kawawa naman tong batang ito kung iiwan mo na lang sa kung sino, di ba? Riza, Iha, Pa! may swing doon sa baba. Gusto mong maglaro muna? Apa, okay lang po ba, mama? Oo naman. Basta wag kang lalayo ah. Apa, ma, labas na po ako.
Napakabait na bata. Sobra po, ma'am. Masipag pa sa pag-aaral niya. Oo nga eh. Kung andito nga lang si Angel, malamang magkakasundo sila. Ay, may anak din po pala kayo? May pasok po ba siya ngayon? Oo, may anak ako. Kaso, iniwanan niya kami ng maaga. Ganun po ba? Sorry po, ma'am. Nawala si Angel sa amin nung 3 years old siya. Nagkaroon kasi siya ng pneumonia. Akala namin ng tatay niya, maaagapan pa siya. Kaya lang, nagkaroon ng komplikasyon eh. Up until now, nangungulila pa rin ako sa kanya. Kung buhay pa sana siya ngayon, kasing edad na rin niya si Riza. Sa tingin ko naman po ay nasa mabuting lugar na siya ngayon. At sigurado akong lagi kanyang binabantayan. Alam ko naman yun. Wala lang. Di ko pa rin maiwasan minsan na mamiss siya at manghinayang. Kaya ikaw, ang swerte mo dahil naalagaan mo si Riza. At mas swerte rin siya sa'yo dahil ikaw mo naging nanay niya. Biruin mo, mag-isa mong binubuhay ang anak mo. Bilib din ako sa'yo, sa sipag at tiyaga mo. Kahit sino naman po siguro magulang, di ba? Basta para sa kinabukasan ng anak, gagawin nila ang lahat. Kaya sobrang pasasalamat ko po sa inyo, Ma'am Roxanne, dahil tinanggap niyo po ako dito. Nangangailangan din kasi ako ng kasambahay dito sa bahay eh. Halos hindi ko na rin kasi maasikaso yung paglilinis dito dahil sa sobrang busy ko sa trabaho. Yung asawa niyo po pala, sa malayo po ba nagtatrabaho kaya hindi niyo po nakakasama? Hiwalay na kami. Matagal na. Simula nung namatay si Angel, nagbago na pakikitungo namin sa isa't isa. Pareho naming hindi nakayanan yung pangungulila kay Angel. Kaya sa tingin ko, yun ang naghudyat sa aming dalawa na maghiwalay na. Hindi na rin kasi ako masaya sa pagsasama namin. Kahit na nakikita kong nagpupursige naman siya, na gawing normal ang lahat para sa aming dalawa, mas nangingibabaw pa rin ang sakit sa puso ko. Pero buti naman po kinakaya niyo ang mag-isa, ma'am. Tingin ko po sa inyo, napakatatag niyo ring tao. Minsan iniisip ko siya na gusto kong magbalikan kami. 14 na taon din kasi ang tagal ng relasyon namin, kaya kahit papano, namimiss ko rin siya. Pero hanggang doon na lang yan. Pareho lang po pala tayo, ma'am, na hiwalay na rin sa asawa. Ay talaga ba? Naku, pasensya na. Pero bakit? Anong nangyari? Pwede bang malaman? Naku, Ma'am Roxanne, mahabang kwento po. Kulang po ang isang araw para makwento ko po sa inyo. Ayos lang, Madel. Kung hindi ka komportableng ikwento, sa ibang araw na lang. Siya nga pala, bago ko makalimutan. Ma'am, ano po ito? Ano ka ba? Kunin mo na. Bigay ko yan sa'yo. Maliit na halaga lang yan. Konting tulong o isipin mo na lang pabonus ko sa'yo. Naku, ma'am, huwag na po. Nakakahiya po. Sige na, tanggapin mo na. Kailangan nyo rin ng pocket money ni Riza habang nag-uumpisa kayo dito sa Maynila. Ma'am, sobrang laki naman po nito. Hindi pa naman po ako nag-uumpisa magtrabaho sa inyo eh. Madel, kunin mo na. Sige ka, magtatampo ako sa'yo pag hindi mo tinanggap yan. Pero ma'am... Madel, nanay din ako. Naiintindihan kita. Mahirap lalo na't mag-isa mong tinataguyod si Riza. Ma'am Roxanne, sobrang salamat po talaga. Hindi ko po alam anong sasabihin ko. Sobrang salamat po. Sobrang laking tulong na po nito sa aming dalawa ni Riza. Deserve mo naman yan, Madel. Tara na sa labas, kumain muna tayo at nang makapagpahinga. Kumusta, Riza? Masarap ba luto ko? Apa, sobrang sarap. Nakakamiss kumain sa gabi ng may kasabay. Namiss ko po itong kainin. Ma'am, maraming salamat po pero sana hindi na po kayo nag-abala. Pwede naman po ako ang magluto eh. Ay naku, Madel. Hayaan mo na ako kasi minsan lang din ako magkabisita dito. Ngayong gabi lang naman eh.
Kaya kain lang kayo, madami pa yan. Bukas pwede kayong magluto ng gusto nyo. Madaming stocks dyan sa ref. Kahit anong luto, kayo na ang bahala. Kahit chicken curry po. Uy, anak, ano ka ba? Pasensya na po, ma'am. Oo naman, kahit ano, Riza. Basta lutuin nyo lang yung gusto nyong kainin, pero wag ubos biyaya, ah. Opo, ma'am. Ikaw naman kasi anak eh. Favorite pala ni Riza ang chicken curry, no? Sige, kain ka lang, iha. Ma'am, talagang tatatlo lang po talaga tayo dito? Actually, may mga dati akong kasambahay na kakaalis lang. Mga working student kasi sila nung pumasok dito. Ayun, nagsi-graduate na. Wow naman, ma'am. Mga ilan na po yung napagtapos nyo? Sa pagkakatanda ko, nasa 5 na rin. Yung iba kasi nagsipag-asawa na eh. Si Riza, anong grade na ba? Grade 4 po, ma'am. Okay. Kung gusto mo, Madel, pagka nahihirapan ka sa pagpapaaral sa kanya, pwede naman akong tumulong. Naku, ma'am, huwag na po. Sobra-sobra na nga po itong mga naitulong nyo sa amin ni Riza eh. Kaya ko pa naman po. Ikaw ang bahala, pero kung gusto mo lang naman, basta pag need mo ng support, magsabi ka lang sa akin. Opo, ma'am. Magsasabi naman po ako. Salamat po. O siya, sige, ubusin nyo na lang yan, tapos pwede na rin kayo magligpit at makapagpahinga. Nang makilala ko nga ang amo kong si Ma'am Roxanne ay para akong nasa isang panaginip. Para kasi siyang anghel na hinulog mula sa langit. Hindi ako makapaniwala na may ganun pang tao na sobrang bait, mapagbigay, mahinahon at parabang ang saya lang ng buhay pagkasama siya. Matagal ko na kasing gustong magkaroon ng ganong klaseng amo dahil hindi ko yun naranasan sa mga trabahong pinasukan ko sa probinsya. Madalas kasi ay masusungit at halos matapobre ang mga may-ari ng mga napapasukan ko doon. Pero kay Ma'am Roxanne, ibang-iba. Pamilya ang turing niya sa amin. Kung kausapin nga niya ako ay parabang nakakatanda ko lang siyang kapatid. Ganon din siya kay Riza. Dahil halos anak na rin ang trato niya sa anak ko. Kaya naman para masuklian ang kabutihan niya ay talagang sinipagan at inayos ko ang trabaho ko. Malaking bagay rin kasi na hindi ako masyadong nahihirapan sa trabaho dahil nabibigyan ko pa ng oras at pag-aalaga ang anak ko. Up and down ang bahay ni Ma'am Roxanne. May kalakihan rin pero hindi naman makalat at magulo dahil wala naman siyang anak at asawa. Minsan, pag tinitingnan ko si Ma'am Roxanne ay nararamdaman kong nalulungkot at nangungulila pa rin siya ng sobra sa anak niya. Kaya naiintindihan ko kung bakit gano'n na lang siya kalambing kay Riza. Sa pamamagitan din kasi noon ay naiibsan kahit papano ang lungkot na nararamdaman niya pag nakikipaglaro siya sa anak ko. Mabilis na lumipas ang panahon at hindi ko na nga namalayang naka1 taon na kami sa bahay ni Ma'am Roxanne. Kung paano si Ma'am Roxanne nung unang araw na nagkakilala kami, ganun pa rin siya. Walang nagbago. Mahaba ang pasensya, maunawain, kalmado, at lahat na yata ng katangian ng isang mabait at maalagang tao ay nasa kanya na. May mga pagkakataon kasi na nagkakamali ako sa trabaho o may mga nakakaligtaan ako pero kahit kailan ay hindi niya ako pinagtaasan ng boses. Siya at siya pa rin ang Ma'am Roxanne na nakilala ko. Hanggang isang araw, bigla na lang akong binisita ng kaibigan kong si Nika. At ikinuwento niya sa akin na may nakilala raw siyang taga-agency na nag-aalok ng trabaho bilang housekeeper sa Qatar. May libreng training daw na ibibigay at kung makapasa, ay magkakaroon ng certificate at pagkakataong magtrabaho abroad. Aaminin ko, sobrang naging interesado talaga ako. Oo, maganda ang trabaho ko kay Ma'am Roxanne. Maayos ang pasahod, libre ang tirahan at pagkain namin ng anak ko, maganda ang pakikisama at lahat na. Pero syempre, isa pa rin akong ina na may malaking pangarap para sa anak kong si Riza. Hindi naman kasi habang buhay malakas ako at kaya kong magbanat ng buto. Lumalaki na ang anak ko at ang dami kong iniisip para sa kinabukasan niya. Malapit na siyang mag-high school at ilang taon lang ay magka-college na rin siya. Hindi rin naman pwedeng habang buhay nakikitira kami kay Ma'am Roxanne.
Gusto ko pa rin syempreng magkaroon kami ng sariling bahay, kahit na simple at maliit lang. Kaya kahit maganda naman ang kalagayan namin ng mga sandaling yon, ay hindi ko talaga maiwasang maisip kung paano kung subukan ko. Paano kung makuha ako at makayanan kong makapagtrabaho sa ibang bansa, kumita ng pera at makapag-ipon ng sasapat para sa kinabukasan ni Riza. Pagkatapos nga ng pag-uusap naming yun ni Nika, ay hindi talaga ako mapakali. Gabi-gabi ko nang pinag-iisipan kung magpapaalam na ba ako kay Ma'am Roxanne. Sisimulan ko na bang asikasuhin ang mga papeles ko? Maghahanap na ba ako ng ibang maaasahang kamag-anak namin na mapag-iiwanan ko kay Riza? Nang mga sandaling yon ay hirap na hirap ako. Ang hirap mag-isip at manimbang ng mga bagay-bagay. Pero kung hindi ako susubok, baka pagsisihan ko naman balang araw. At dahil ayokong sayangin ang isang malaking oportunidad, isang umaga ay nagdesisyon na nga ako. Kinausap ko ng masinsinan si Ma'am Roxanne at ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat. Nanlalamig at nanginginig ako ng mga sandaling yon dahil baka hindi pumayag si Ma'am Roxanne dahil unang-una, nakakontrata ako ng 3 taon na minimum na pagtatrabaho sa kanya. Pangalawa, natatakot akong isipin niya na hindi sapat ang lahat ng tulong na ibinigay at kabutihang ipinakita niya sa amin ng anak ko. Kasi hindi naman ganun yun. Pangatlo, natatakot ako dahil ito ang simula at unang pagkakataon na malalayo ako kay Riza. Pero lahat ng takot at pangamba ko ay nawala na lang bigla nang tanggapin ni Ma'am Roxanne nang may maluwag sa kalooban ng pagbitaw ko sa trabaho ko sa kanya. Wala akong nakita o naramdaman na sama ng loob o panunumbat mula sa kanya. Masaya siya sa naging desisyon ko at pagiging matapang ko alang-alang sa anak ko. Buo at malaking suporta ang ibinigay sa akin ni Ma'am Roxanne dahil hanggang sa huling pagkakataon ay tinulungan niya pa rin ako. Siya ang gumastos ng ibang kailangan bayaran para sa mga papeles ko. Binayaran niya rin ang mga naiwan kong utang sa probinsya para raw wala na akong aalalahanin pag alis ko ng bansa. Hindi ko talaga alam noong mga panahong yon kung paano ko pasasalamatan si Ma'am Roxanne sa dami ng nagawa niya para sa amin. Nang mga sandaling yon ay ang saya at ang gaan ng pakiramdam ko dahil unti-unti ko nang nakikita ang kislap ng pag-asa na matagal ko nang hinahanap. Pero sa likod ng lahat ng yon, hindi ko agad naisip kung ano ang mararamdaman ng anak kong si Riza. Ma, bakit po kayo nag-iimpake? Riza, anak, Aalis po ba tayo? andyan ka pala. Akala ko tulog ka na. Ma, ba't po kayo nag-iimpake? Riza, anak, may sasabihin ako sa'yo. Ganito kasi. Nahanapan ako ng ninang Nika mo ng papasukan sa Qatar. Mas triple pa ang makukuha kong sahod doon. Alam mo naman, di ba? Si mama na lang ang nagtataguyod para sa'yo. Kaya mas kailangan ko magdoble kayod para sa ating dalawa. Pagka nakapagtrabaho at ipon na ako, may ibibigay ko na yung mga gusto mong gamit. Yung mga school supplies mo, yung gusto mong mga damit, tapos... Magtatrabaho ka na ba sa ibang bansa, Mama? Iiwan mo na ako. Anak, Nung una, umalis tayo kay Papa. Wala na akong tatay. Tapos ngayon, ikaw naman. Riza, makinig ka muna sa akin, Hindi na anak. po ba talaga tayo mabubuo, Ma? Hindi na po ba talaga kayo magkakaayos ni Papa? Hindi po ba pwedeng dito na lang tayo sama-sama para hindi mo na po kailangan umalis? Anak, hindi na eh. Alam mo namang hindi na magbabago ang papa mo, di ba? Sinubukan ko naman dati pero hindi na talaga eh. Anak, malaking oportunidad na tong binigay sa akin. Malaki ang maitutulong nitong pagtatrabaho ko sa abroad para sa'yo. Hindi naman po ako nagpapabili ng kahit ano Ngayon wala na po akong gamit sa school na bago. O kaya magagandang damit at sapatos. Kahit ano ulam ang
kakainin ko. Ayos lang sa akin, ma. Gusto ko lang andito ka, ma. Yan lang yung gusto ko. Alam ko, anak. Pero para rin to sa kinabukasan mo. Ilang taon na lang, malapit ka na mag-high school. Tapos kasunod noon, senior high school at college na. Mas mabuti nang may ipon tayo at planado lahat ng mga gagastusin. Anak, sana maintindihan mo na hindi ko rin gusto magkalayo tayo. Nagsasakripisyo lang ako para sa kapakanan mo. Ayoko, mama. Huwag ka umalis, ma. Ayoko. Anak, kailangan natin to. May trabaho ka naman dito, ma eh. Dito ka na lang, ma. Riza, anak, makinig ka. Ikaw ang pinakamagandang dumating sa buhay ko. Mahal kita. Lahat gagawin ng mama para sa'yo. Ayoko ring umalis pero sayang tong oportunidad na ito sa atin. Mas maibibigay ko ang mga pangangailangan mo kapag pumasok ako doon. Pwede na rin tayo makaalis kay Mama Roxanne at makakuha ng bahay na sarili talaga natin. Di ba? Gusto mo iyon? Sabi mo pa nga dati, di ba? Gusto mo ng malaking bahay? Mama, ayoko, mama. Mama, ikaw yung kailangan ko, mama. Huwag ka wala umalis. Para rin sa atin ito, anak. Para sa'yo. Okay ka lang ba? Opo, ma'am. Okay naman po. Madel, okay lang. Naiintindihan ko. Di mo naman kailangan itago sa akin na nahihirapan ka. Dumaan na rin ako dyan. Ma'am, bakit? Bakit po ganun? Oh, Alam kong kailangan namin to pero bakit sobrang sakit? Akala ko kakayanin kong umalis bukas ng walang lungkot o anumang sakit na nararamdaman. Pero ngayon, nagdadalawang isip na po ako. Madel, nanay ka. Normal lang yan na ayan ang maramdaman mo. Nasasaktan lang din po ako para kay Riza. Alam ko masakit sa kanya na mawawala ako sa tabi niya ng matagal. Kung alam mong makakatulong sa future niyong mag-ina, ituloy mo lang. Naging domestic helper din ako for 10 years. At dahil doon, nakaipon ako. Susuportahan kita sa pag-a-abroad mo. Hindi biro ang Qatar, pero mababawi mo naman yan sa sahod na matatanggap mo. Ma'am, pasensya na rin po kung kayo ang pinag-iwanan ko kay Riza. Wala kasi talaga akong kakilala o kamag-anak na pwedeng pag-iwanan sa kanya eh. Mhm. Parehong patay na ang mga magulang ko. Samantalang yung lolo niya naman sa side ng papa niya nakakulong. Yung binan ko naman, hindi ko rin po kasundo. Medyo addict din sa sugal kaya hindi talaga pwedeng iwanan si Riza doon. Si Nika naman po, gusto sana kaya lang dami rin niya mga ginagawa kaya baka hindi niya rin maasikaso si Riza. Ano ka ba? Huwag mo na nga alalahanin yun. Napamahal na rin sa akin si Riza. At saka, kawawa naman yung bata kung sa iba mo pa siya iiwan. Ako na ang bahala mag-alaga at mag-monitor sa pag-aaral niya. Maraming salamat po talaga, Ma'am Roxanne. Hindi ko na po talaga alam kung ano ng pagbawi ang magagawa ko para sa mga nagawa niyo po sa amin ni Riza. Magmula nung pagpasok po namin sa inyo hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maraming salamat po talaga, Ma'am. Ano ka ba naman, Madel? 1 taon na tayo magkasama dito sa bahay, oh. Hindi naman ako humihingi ng kapalit. At saka, tumutulong ako sa'yo dahil pareho tayong ina. Tandaan mo, kakampi mo ko, Madel. Salamat po, Ma'am Roxanne. Salamat po talaga.
O sige, bukas ng maaga, ihahatid ka namin ni Riza sa airport, ha? Yes po, ma'am. Salamat po ulit. Riza, anak. Magpapakabait ka kay Ma'am Roxanne, ha? Huwag ka magiging makulit sa kanya. Lagi ka sumunod sa kanya, ha? Lagi akong tatawag sa'yo. Magsasend ako ng babaan mo buwan-buwan, ha? Basta magpapakabait ka lang lagi. Galingan sa pag-aaral, ha? Mama! Huwag ka na umalis. Please! Sino tutulong sa akin sa mga assignments ko? Sino pupunta sa mga meetings ng parents sa school? Huwag ka na umalis, Mama! Anak, di ba nag-usap na tayo tungkol dito? Hindi naman ako magtatagal doon sa Qatar. Mag-iipon lang ako para sa atin. Huwag kang mag-alala, Madel. Ako nang bahala kay Riza. Aalagaan ko siya na parang tunay kong anak. Maraming salamat po, ma'am. Mama! 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 Iwan na! Mama! Mama! Iwan na! Sa pagiging ina ko kay Riza, natutunan ko na meron akong tapang at lakas na hindi ko alam na meron pa pala ako. Ganun yata talaga pag isang ina. May mga bagay na akala mo hindi mo kaya, pero basta para sa anak mo, nagagawa mo. Nung huling araw ng pagkikita namin ni Riza ay halos madurog ang puso ko. Hindi ko na siya nilingon pagtalikod ko dahil ayoko siyang makitang umiiyak habang naghahabol sa akin. Wala naman sigurong matinong magulang na basta na lang iiwan ang anak niya nang walang mabigat na dahilan. Kinailangan ko lang talaga magsakripisyo ng mga ilang taon kesa naman habang buhay kaming maghirap. Alam kong hindi madali para sa ganong edad ni Riza ang malayo sa akin. Pero alam kong balang araw ay maiintindihan niya rin ako. Maiintindihan niya rin na ang lahat ng yon ay ginawa ko para lang din sa kanya. Pagdating sa Qatar ay naging maayos naman ang pagtatrabaho ko. Natutuwa rin ako dahil mababait ang mga amo ko at ang inaalagaan ko. Kahit abala at nililibang ko ang sarili ko sa mga gawain, ay walang oras na hindi ko naisip ang anak kong si Riza. Lagi kong inaalala kung kumain na ba siya, nakakatulog ba siya sa tamang oras, nagagawa niya ba ng maayos sa mga assignments niya, o kung okay lang ba siya. Pero dahil lagi namang nandyan si Ma'am Roxanne para sa anak ko ay kahit papano, nakakampante ako na lagi siyang nasa maayos na kalagayan. Pero pagkalipas ng 8 buwan, ay may kakaiba akong naramdaman. Parang kinakabahan ako. At pagkatapos nga noon ay sunod-sunod na ang hindi magagandang balitang natatanggap ko mula sa Pinas. Nalaman ko kasi kay Nika na natuntun na ni Nelson ang bahay ni Ma'am Roxanne. Madalas daw magwala si Nelson sa harap ng bahay nito at nagpupumilit na ibigay sa kanya ang bata. Pero maayos ang usapan namin ni Ma'am Roxanne pagdating kay Nelson. Kaya tiwala ako sa kanya na hindi niya ibibigay ang anak ko. Pero pagkatapos ng ilang linggo, biglang hindi ko na makontak ang dati kong amo. Sabi niya sa huling message niya sa akin ay magpapalit lang daw siya ng SIM, pati social media accounts dahil nga ginugulo raw siya ni Nelson. Kukontakin na lang daw niya ako gamit ang bago niyang account. Pero dumaan ang 1 linggo at walang Ma'am Roxanne na nagparamdam sa akin. Hindi ko alam pero ng mga sandaling yon, ibang kaba ang naramdaman ko. Hindi maganda ang kutob ko sa mga nangyayari. Kung ano-ano na ang tumatakbo sa isip ko. Paano kung may ginawang masama sa kanila si Nelson? Kilala ko kasi ang asawa ko. May ugali siyang pagkabasagolero at hindi talaga siya titigil hanggat di niya nakukuha ang gusto niya. Sobra akong nag-aalala para sa anak ko. Kaya minabuti ko ng tawagan ng kaibigan kong si Nika at humingi ako ng pabor sa kanya na puntahan niya sa bahay si Ma'am Roxanne para personal niyang makita ang kalagayan ni Riza.
Diyos ko, kinakabahan ako, Nika. Hindi ko na makontak si Ma'am Roxanne. Pati yung mga bagong account ni Ma'am Roxanne sa Facebook. Gumawa kasi siya ng bagong account sa FB dahil raw nahack yung dati niyang account. Pati yun hindi ko na makontak. Ha? Ano? Paano hindi mo makontak? Nakapunta na raw si Nelson sa bahay ni na Ma'am Roxanne at ipinipilit na kunin si Riza kay Ma'am Roxanne. Nika, natatakot ako na baka tuluyan na niyang nakuha ang anak ko. Ano ka ba? Uminahon ka nga. Huwag muna tayong mag-isip ng mga ganyan. Kailangan muna nating masigurong nandun pa rin sina Roxanne at Riza sa kanila. Ano ka ba naman kasi? Sinabihin na kitang huwag mong iwan kay Roxanne si Riza. Lalo na't hindi nyo naman yan kaano-ano. Saan mo naman gustong ibigay si Riza? Sa ama niyang walang kwenta? Ang sabi sa akin ng mga taga sa amin, baon na raw siya sa utang. At laging naglalasing. Nanggugulo sa barangay namin doon. Hindi ko pwedeng iwan si Riza sa kanya kung may mga ganoong problema siyang ginawa. Ano ka ba? Kahit na, tatay pa rin ni Riza si Nelson. At kahit na anong galit mo sa taong yun, may karapatan pa rin siya bilang tagapangalaga ni Riza. Hindi niya nga maalagaan yung sarili niya? Tapos si Riza pa yung aalagaan niya? Kaya nga nag-aamok, diba? Biruin mo, natuntun niya pa rin si Roxanne kahit hindi mo naman binigay yung address. Alam mo, kung wala nga talaga siyang kwentang tatay at wala siyang pake sa inyo, hindi yan magpupursiging lumuwas sa Maynila at hanapin ang anak niya. Gusto niyang makuha si Riza dahil anak niya yun. Parang kasalanan ko pang iniwan ko kay Ma'am Roxanne si Riza. Masama ba magtiwala sa mas mabait at alam kong mas maaalagaan si Riza? Nasa maayos silang sitwasyon. Nakakausap ko pa nga si Riza noon eh. Sabi niya okay lang naman daw siya kay Ma'am Roxanne. Gusto ko lang naman masiguro ang kapakanan ni Riza. Bakit hindi mo na makontak si Roxanne, Aber? Magdadalawang linggo na, Madel. Hindi ka pa ba nagtataka? Hindi ko na alam. Ang alam ko lang, hindi hahayaan ni Ma'am Roxanne na may mangyaring masama kay Riza. Naguguluhan na ako. Mika, tulungan mo naman ako. Baka kung ano na nangyayari sa anak ko. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa kanya. Please. Oo, pupunta ako. I-update na lang kita kung may balita na ako. Sige, salamat Nika. Sige, huwag kang mag-alala. Makakausap mo rin ang anak mo. Bye. Bye. Pero ang sagot sa akin ni Nika pagkatapos niyang gawin yon ay wala. Wala na raw tao sa bahay ni na Ma'am Roxanne. Ang sabi ng mga kapitbahay ay umalis daw ng gabi, magdadalawang linggo na. Akala nga raw nila na bakasyon lang ng ilang araw, hanggang sa napansin na nila na wala nang ang ilaw sa gabi at wala nang ang tao. Pagkasabi sa akin ni Nika ng mga salitang, wala si Ma'am Roxanne at si Riza sa bahay, ay nanlamig na ang buong katawan ko. Nahihirapan akong huminga dahil sa sobrang pag-aalala. Nasaan ang anak ko? Ano kayang nangyari at hindi ako kinokontak ni Ma'am Roxanne? Halos mabaliw na ako sa kakaisip kung sino-sino na ang hiningian ko ng tulong para maghanap sa anak ko, pero wala talaga silang makuhang impormasyon kung nasaan ang dati kong amo. Inalam ko rin sa biyanan ko kung may balita ba siya kung nasaan si Nelson. Pero wala rin ako nakuhang sagot dahil ang sabi niya matagal na raw silang hindi nagkakausap. Hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin ko noong mga panahong iyon. Iyak lang ako ng iyak sa gabi at maging ang mga amo ko sa Qatar ay hindi na rin alam ang gagawin sa akin. Nakakaapekto na rin kasi sa trabaho ko ang mga nangyayari. Hanggang sa inabot na ng 6 na buwan at wala pa rin akong balita kung nasaan si Riza. Kaya naman napilitan na akong magpaalam sa mga amo ko na kailangan ko na munang umuwi ng Pinas at ako na mismo ang maghanap sa anak ko. Madel, gusto mo bang magpahinga muna? Wala ka pang pahinga. Kakauwi mo lang oh. Pwede pa namang... Hindi pwede, Nika. Kailangan natin makita ang anak ko bago lumubog ang araw. Kailangan ko makasiguro na nasa maayos siyang kalagayan. Oo nga, naiintindihan ko. Pero huwag mo rin sanang pabayaan ang sarili mo. Nika, masama ba akong nanay? Bakit ko ba inayaang maging ganito ang sitwasyon ng anak ko? Ang gusto ko lang naman ay magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Gusto ko lang na hindi siya... Hindi, Madel. Hindi ka masamang nanay. Ginawa mo lang to para kay Riza. Kumalma ka lang. Mahahanap natin sila. Pero
Pero paano kung kinuha na nga talaga siya ni Nelson? Anong gagawin ko, Nika? May awa ang Diyos, Madel. Matutuntun din natin si Roxanne at si Riza. Pero sa ngayon, magpahinga ka muna. Huwag mong abusuhin ng gusto yung katawan mo. Pati si Ma'am Roxanne, baka kung ano na nangyari sa kanya. Baka nag-amok si Nelson sa kanya, baka nasaktan siya ni Nelson. Maaga pa para sabihin yan, Madel. Makinig ka, ha? Andito lang ako at tutulungan kitang mahanap si Riza. Magpahinga na muna tayo tapos itutuloy natin bukas ang paghahanap, okay? Sige. Maraming salamat, Nika. Tama ka, Nika. Sana, makinig na lang ako sa'yo. Sana hindi ko na lang iniwan si Riza kay Ma'am Roxanne. Sana nagdalawang isip ako sa pag-iwan kay Riza. Nawawalan na ako ng gana. Habang tumatagal ang paghahanap natin, mas lalo akong natatakot na baka tuluyan nakuha na ni Nelson si Riza. Baka nadami pa si Ma'am Roxanne. Napakabait ng tao yun sa akin, tapos hinayaan ko lang na madamay pa siya sa gulo ng buhay ko. Madel, tama na. Nika, anong gagawin ko? Nababaliw na ako kakaisip kung saan mahahanap ang anak ko. Bakit ba ganito ang nangyayari sa buhay ko? Wala naman akong ginawang masama, pero pakiramdam ko, lagi ako pinarurusahan ng Panginoon. Madel, huy, tumigil ka na. Tama na. Bakit, Nika? Bakit? Bakit wala naman akong ginawang masama? Bakit? Hindi pa ito ang oras para sumuko tayo, Madel. Kailangan mong magpakatatag para sa anak mo. 6 na buwan pa lang tayong naghahanap. Sigurado akong mahahanap natin sila. May pulis na tayong kinausap para tumulong. Ngayon pa ba tayo susuko? Maraming ang tumutulong, pero kada araw wala naman nakakapagbigay ng impormasyon kung nasaan ang anak ko. 6 na buwan tayo nakatangalan lagi sa kawalan. Nag-iisip kung saan sila pwede makita o mahanap. Eh anong gusto mo? Tumigil na lang tayo? Paano kung itinago na ng gusto ni Nelson si Riza? Yung lugar na hindi ko matutuntun. Paano kung... Wala kang dapat isipin na ganyan. Mahahanap natin si Riza. Madel, Anong sabi nila? mukhang may lead na ang mga pulis kung nasaan si Nelson. May nakapagsabing may kasama si Nelson na bata sa bahay nila sa Pampanga. Si Riza yun, Nika. Si Riza yun. Ayop ka talaga, Nelson. Puntahan na natin sila habang hindi pa huli ang lahat. Nang malaman kong nasa Pampanga nga si Nelson, ay hindi ko na pinatagal pa at pinuntahan ko na ang sinasabing lugar kung saan siya nakita. Pero yung bahay na unang sinabi ng mga pulis kung saan sila nahagip sa CCTV ay wala ng tao nung pinuntahan namin. Siguro ay nakatunog na rin si Nelson kaya umalis sila agad at naghanap ng ibang matutuluyan. Pero nung mga sandaling yon ay sigurado akong hindi sila lumayo ng nilipatan. Kaya nagbahay-bahay kami ni Nika. Kung sino-sino ang mga pinagtanungan namin. Mahirap sa umpisa dahil hindi naman lahat ay kayang tandaan agad ang mga mukha nila. Noong mga araw na yon ay iba talaga ang pakiramdam ko. May masama akong kutob na hindi ko maipaliwanag. Isa lang ang dasal ko. Sana, ligtas at buhay ang anak ko. Dahil hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyari sa kanyang masama. Kahit nga nung unang beses kong nalaman na nawawala si Riza, lagi nang may pagsisisi sa puso ko. Maliban na nakipagsapalaran ako sa ibang bansa, maliba ang desisyon kong maghangad ng higit pa para sa kapakanan ng anak ko, ito ba ang kapalit ng pag-iwan ko sa asawa ko at gumanti siya kaya itinago niya sa akin si Riza? Kaliwat kanan ng mga tanong sa isip ko. At sa puntong yon ay hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung paano masasagot isa-isa. Basta ang mahalaga lang sa akin ay magkita na kami ng anak ko. Dahil kailangan kong bumawi sa lahat ng pagkukulang ko sa kanya. Hindi naman mangyayari ang lahat ng yon kung wala rin sigurong kapabayaan sa parte ko bilang isang ina.
aanhin ko ang ipon at pera kung hindi ko naman kasama ang anak ko. Pagkatapos ng 3 araw na paghahagilap kay Nelson at sa anak ko, ay natuntun na rin namin sa wakas, sa tulong na rin ng mga barangay officials, ang huling lokasyon kung saan posibleng ang si Nelson ang nandoon kasama ang anak kong si Riza. Block 11, Lot 6? Ano, Nika? Ito yun, no? Ito na yung bahay na sinasabing pinagsastayan ni Nelson? Oo, ito na nga yun. Ayan, nakapaskil yung Block 10. Lot 5 na yung katabi niya eh. So, yan na yung Block 11. Nararamdaman ko, Madel. Makikita ko na ang anak ko ngayon. Makakasama ko na siya. Ayan, may nagbukas ng pinto nila. At may lumabas sa may terrace. Teka, si Ma'am Roxanne yun ah. Ma'am Roxanne? Teka, sino yung lalaking nakaakbay sa kanya? Nelson? Ay, oo nga, no, si Nelson yan ah. Halak ka, may pahalik-halik pang nalalaman ah. Hala, nung nangyayari. Uy, Madel, teka. Mga hayop kayo! Made, anong ginagawa mo dito? Walang hiya ka. Pinagkatiwalaan kita sa anak ko pero ito ang gagawin mo? Ilabas niyo ang anak ko, mga hayop kayo! Saan si Riza? Nasaan ang anak ko? Riza, anak? Riza, andyan ka ba? Mama! Mama! Riza, anak ko! Ang lakas naman ng apog mong pumunta dito. Di ba nagpakasasa ka na sa Qatar? Bakit nandito ka pa? Ang kapal din naman ng mukha mo, no? Ako pa tong sasabihan mong nagpakasasa? Babawiin ko ang anak ko! Hindi kami papayag. Ang lakas ng loob mong sampalin ako? Matapos ng mga ginawa kong tulong sa'yo, hindi mo na siya pwedeng kunin. Hindi ba't pinabayaan mo na siya? Kita mo nga, ngayon ka lang pumunta dito. Bakit mo to nagawa sa akin, Roxanne? Ipinagkatiwala ko sa iyong anak ko dahil alam ko mabuti kang tao. Pero ito pala yung bayad sa mga ginawa mong tulong sa amin? Kunin ang anak ko? Hindi mo na siya anak dahil anak na namin siya ni Nelson. Hoy, Roxanne! Magising ka nga sa katotohanan. Hindi mo anak si Riza. Anak ko siya. Matagal nang patay ang anak mo. Wala akong pakialam kung anong meron sa inyo ng walang kwenta kong asawa. Magsama kayo hanggat gusto niyo pa sa akin ng anak ko. Hindi mo na nga siya pwedeng kunin. Hindi ba't mas pinili mong mag-abroad kesa ang anak mo? Tapos ngayon kukunin mo siya? Ganon! Aray! Tama na! Madel, Tumigil ka! Tumigil ka! Madali! Tumigil ka nga! Nasasaktan ako! Wala ka talagang utang na loob, babae ka! Ilang beses na ako humingi ng tawad. Ilang beses na akong gumawa ng paraan para magkaayos tayo. Pero anong ginawa mo? Binaliwala mo lang lahat? Nahihibang ka na ba? Ba't parang kasalanan ko pang wala kang silbing ama at asawa? Iniwan kita dahil mamamatay lang kami sa gutom at konsumisyon sa'yo ng anak mo. Napakayabang mo talaga, no? Nakapunta ka lang ng ibang bansa at nakahawak ng malaking pera? Tapos babalik-balik ka dito? Ha? Naririnig mo ba mga sinasabi mo? O talagang baliktad na pag-iisip mo? Alam mo, Madel, kaya ka lang naman nakapag-abroad at umasenso. Dahil tinulungan kita sa lahat. Sa papeles, sa pera. Kung hindi ko kayo kinupkup sa pamamahay ko, sa kalsada kayo pupuluting mag-ina. Wala kang karapatang isumbat sa akin yan, Roxanne. Pinaghirapan ko rin ang lahat ng to. Kung ano man ang mga binigay mo sa akin, pinagtrabahuhan ko rin yun lahat. Grabe ka! Kunwari ka pang bait-baitang anghel sa amin ni Riza. Yung pala may iba ka pang pakay. Demonyo pala ang nagtatago sa likod ng maskara mong yan. Madel, alam ko naman sobrang inggit ka sa akin eh. Sa mga narating ko sa buhay. Nung nalaman mo nag-domestic helper din ako, di ba bigla ako nagka-interest mag-abroad? Huwag mo nang itangge, Madel. Inggit ka talaga sa akin. Matagal na. Unang-una sa lahat, hindi ako naiinggit sa kung ano mang nakamit mo sa buhay. Wala akong pake kung may naipon ka man pang negosyo at pangpundar sa bahay mo. Wala akong pake sa lahat ng mga yaman mo. Pangalawa, ginawa kong mag-ibang bansa para makaipon ako ng para sa amin ni Riza. Hindi para makipagtaasan sa'yo. Anak ko lang ang mahalaga sa akin, wala nang iba. Kaya akin na si Riza. Akin na ang anak ko. Aba, hindi mo makukuha sa amin ni Nelson si Riza. Masaya na kaming namumuhay, Madel. Huwag mo na kami gulahin pa. Umalis ka na dito, Madel. Maayos na ang buhay namin ni Riza sa amin ni Roxanne.
Mas kaya na namin siya mabigyan ng magandang kinabukasan kaysa sa'yo. Manahimik ka! Wala kang alam sa mga sinakripisyo ko para kay Riza. Hindi ko iniwan si Riza. Umalis ako para maghanap buhay para sa kanya. Pero anong ginawa nitong babaeng kasama mo? Ginulo niya ang lahat. Kinuha niya sa akin si Riza. Halos mabaliw ako sa kakahanap. 6 na buwan akong nagtiis. Halos hindi na ako nakakakain at nakakatulog kakaisip kung makikita ko ba ang anak ko. Kaya ngayon, ipaglalaban ko ang lahat para mabawi siya. Wala na akong pakialam sa kung anong meron kayo ni Roxanne. Basta akin ang anak ko, magkamatayan man tayo! Madel, andyan na ata mga taga-barangay. Riza, halika na anak. Sir, ito po yung dalawang nagtago nitong batang si Risa. Anak po siya ni Madel. Kayo na po bahala. Huwag niyo po hahayaang makatakas kasi grabe po kasalbahe ang mga yan. Okay po ba? Kami nang bahala. Bitawan niyo nga Salamat ako! po. Wala akong Susundan ginagawang lang po kami masama! sa inyo. Madel! Wala kang utang na loob! Ako tumulong sa'yo! Madel! Mama! Mama! Miss na miss kita! Riza, anak, ayos ka lang ba? May ginawa ba silang masama sa'yo? Wala po, ma! Anak, patawarin mo ko. Kasama ka na sa akin, ha? Hindi na ako aalis, anak. Hindi na kita iiwan. Sorry, anak. Nung araw na nakita ko ulit si Riza pagkatapos ng napakahabang 6 na buwan, ay talagang niyakap ko na mahigpit ang anak ko. Namayat siya at halatang hindi siya nakakatulog ng maayos sa gabi dahil malamlam ang mga mata niya. Sabi ng anak ko sa akin ay walang araw na hindi siya nagdasal na sana'y magkita na kami ulit. Halo-halong saya, pasasalamat, galit at sakit ang naramdaman ko noong mga sandaling yun. Hinang-hina ako pero nang mayakap ko ulit si Riza ay bumalik ang lahat ng lakas ko. Sobrang hirap na mga pinagdaanan ko pero hindi talaga ako sumuko. At ang dami kong natutunan sa lahat ng nangyari. Una, hindi pala lahat ng tulong at kabutihang ipinapakita sa iyo ay totoo. Minsan, ginagamit lang ito ng mga mapagsamantalang tao para makuha nila ang pakay nila sa iyo. Si Roxanne, pinagkatiwalaan ko siya ng sobra at itinuring ko siyang parang nakatatandang kapatid ko na. Isa siyang anghel sa paningin ko noon, pero hindi ko alam na may masama pala siyang binabalak umpisa pa lang. Mas mahalaga para sa kanya ang mapunan ang pangungulila niya sa anak niya kesa sa pagkakaibigan na nabuo namin. Mas pinili niya ang sarili niyang interes kesa sa mararamdaman ko na isa ring ina kagaya niya. At ang hindi ko talaga maintindihan, alam niya kung gaano kasakit ang mawalan ng anak. Pero nagawa niyang ilayo at itago sa akin si Riza. Nakakalungkot na ginamit niya ang kahinaan ko at ng asawa kong si Nelson para maisagawa niya ang lahat ng plano niya. Pangalawa sa natutunan ko, ay may mga tao talagang hindi mo mapipilit magbago. Kasi kahit na anong gawin mo, kahit anong ibigay mo, kahit saktan mo pa sila, kung hindi nila gusto at pipiliing magbago, mananatili lang sila kung nasaan sila at pwedeng mas lumala pa. At kahit kailan ay hindi mo kasalanan yun. Hindi mo responsibilidad ang pagbabago nila. Dahil ang bawat tao ay may kanya-kanyang tungkulin sa buhay. Kaya para sa asawa kong si Nelson, hindi man namin maiayos ang relasyon namin, hiling ko lang na sana mahanap niya sa puso niya ang pagkakataon para maiayos ang sarili niya. Hindi man para sa akin, kahit para na lang sa anak namin. At ang pangatlo at pinakamahalaga sa lahat ng natutunan ko, ang isang pamilya ay hindi palaging buo para matawag na kumpleto. Minsan, ang kailangan mo lang bilang isang magulang ay dapat buo ka. Ano man ang hamon ng buhay sa'yo, kahit bumagsak ka at magpira-piraso ay may lakas at tapang ka para bumangon at buuin ulit ang sarili mo. Dahil sa ganung paraan, maipaparamdam mo pa rin sa anak mo ang buo at kumpletong pagmamahal ng isang pamilya.
Ngayon ay nagtatrabaho na ako bilang mananahe sa isang garment factory. Nakapag-training kasi ako sa dressmaking at dito na nagsimula ang lahat ng sidelines ko. Nakabili kasi ako ng sarili kong makina at bukod sa araw-araw kong trabaho, ay nagkaroon na rin ako ng mga personal kong kliyente na nagpapatahi sa akin. Nakatira na kami sa isang simpleng bahay malapit sa eskwelahan ng anak ko. Kasama namin mangupahan ng kaibigan kong si Nika. Nakakapag-aral na rin ng maayos si Riza dahil kahit papano ay nakakapagpadala na ng sustento si Nelson kahit na malayo siya sa amin. Pagdating naman kay Ma'am Roxanne, ang balita ko lang ay nag-abroad ulit siya. Bukod doon ay wala na akong ibang alam pa tungkol sa kanya. Hindi ko rin naman tinuloy ang pagdademanda ko sa kanya noon dahil buong puso ko na siyang pinatawad. Ako si Madel, isang ina, at handa akong harapin ang bukas ng walang takot. Dahil alam kong basta kasama ko ang anak ko sa paglalakbay, ay kaya namin kahit na ano.